Alright, what's up, boys? What's good, boys? Alright, so, ngayon, pag-uusapan naman natin, okay, magja-jump na tayo sa charts. Nasa trading view ako ngayon. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay yung pinaka-basics or yung pinaka-basic sa trading and yung pinaka-importante na bagay na kailangan yung malaman sa trading. So, ito yung candlesticks. Okay? Candlesticks. So, ang itsura ng candlesticks, default, green and red talaga yan. So, yung sa akin, iba lang yung itsura kasi iniba ko yung kulay ng candlesticks. So, basically, kapag nakita nyo yung candlesticks, ganyan yung itsura. So, wag nyo munang pansinin yung nasa baba, wag nyo munang pansinin yung nakasulat. Mag-focus muna kayo dito sa candlesticks na nakadrawing. Wag nyo papansinin yan, wag nyo papansinin yan. Yan. So, meron tayong two types of candlesticks. Meron tayong tinatawag na bullish candlestick and meron tayong tinatawag na bearish candlestick. So, yung bullish candlestick, ito yung kulay green na candlestick. Yung bearish candlestick, ito yung color red na candlestick. So, bullish means color green, bearish means red. So, bullish buy, bearish sell. So, ang bullish, okay, ang bullish candlestick, nagko-contain or naglalaman yan ng body at saka wick. Yung linya, yung lines na yan, guys, yung lines na mahahaba na yan, tawag dyan is wick. Wick, W-I-C-K. So, a, a candlestick is composed of a body, which is itong green, and wick, itong parang stick niya. So, same sa bearish candlestick, meron tayong body, meron tayong wick. So, ang bullish candlestick, nag-o-open yan sa baba lagi. And then, nagko-close yan sa taas. Ang bearish candlestick naman, nag-o-open yan sa taas, nagko-close yan sa baba. So, bakit importante or bakit kailangan yung malaman ano ang candlestick and ano-ano nga ba yung pwede niyang matulong sa inyo? Think of it, guys. Think of it or think of candlesticks like your previous data. Okay? Yan, candlesticks yan. Now, ganyan lang yung nakikita nyo, walang candlesticks. Sa tingin nyo ba, mababasa nyo yung chart? Hindi, di ba? So ngayon ngayon nakikita nyo na or nare-realize nyo na kung gaano ka-importante yung candlesticks. Mababasa nyo ba yung chart ng ganyan lang? O parang mamamatay na yung market, hindi mo alam kung mabubuhay o mamamatay, parang heart monitor. Hindi naman, di ba? That's the importance of candlesticks. And ayoko kayong overwhelm, but think of it as your previous data. Market previous data. Kumbaga ito yung ito yung previous data ng market na pwede mong aralin, i-analyze, and pwede kang matuto. Because these candlesticks, itong mga to, ito yung nagbibigay ng possible entries, areas, or possible entry areas, o yung tinatawag natin na POI, which is point of interest, possible take profit area, possible stop loss area, price movement, trends, kung gaano kalakas yung trend, and kung paano yung price action, yung kung gaano ka-volatile yung price. So, yung candlesticks, guys, yan yung nagbibigay ng mga yan. Yan yung sinasabi niya sa inyo. Okay, mag-iiwan ako ng mark dito. Basahin mo na lang. Pwede mo tong maging entry area. Pwede mo tong maging take profit area. Pwede mo tong maging stop loss area. So, basically, dyan ka magbe-base ng mga areas mo sa mga previous candlesticks na nabuo sa market. So, it is your previous data that you can track and learn from it and see opportunities from it. Okay? Ganun ka-importante yung candlesticks. So,
may madaming candlestick patterns na meron sa trading. Super dami. Meron tayong hammer, meron tayong inverse hammer, meron tayong dojis, meron tayong morning star, evening star, sobrang daming candlestick patterns. And sa mga marunong na mag-trade or may idea na pagdating sa candlesticks, alam niyo yan. Kasi ang daming traders na nagtuturo ng iba't ibang candlestick patterns na ginagamit nila. But sa akin, okay, super dali lang ng ginagamit kong candlestick pattern. Super dali. Super easy, super basic, and kahit saan makikita nyo siya. So, ito yung tinatawag na doji candlestick. So, ito lang yung ginagamit ko or ito lang yung kino-consider ko as confluence sa strategy ko. Ang tawag is doji candlestick. So, this can either be red or it can either be green. So, ayusin ko lang guys. Baka malito kayo. Give me time. Give me time. Give me time. Give me time. So, ang doji candlestick pwede yung maging red, pwede yung maging green. So, ganyan yung itsura ng doji candlestick. So, wait lang guys. Ayusin ko lang to. So, ganyan yung itsura ng doji candlestick. So, bakit doji candlestick yung ginagamit kong candlestick pattern as confluence or isa sa mga confluence na ginagamit ko? Doji candlestick can tell how strong is the trend. Kapag may doji candlestick na maliit and mahaba yung wick, that means nagkakaroon na ng confusion sa market. Second, if the market wants to reverse, kapag gustong mag-reverse ng market from pababa and gusto niya nang tumaas, maggagawa muna yan ng mga doji candlesticks. Third, if the market wants to change its character. So, sa mga hindi pa nakakaalam or nahihirapan sa trading terms, okay, yung market kasi pwedeng ganyan, pwedeng pag ganito, okay? So, meaning, yung lumilitaw yung mga doji candlesticks minsan guys before pa mangyari yung pataas yung market and then bago siya bumaba gagawa mo na yan ng maliliit na candlesticks and minsan doji candlestick. So last one, it tells the price action of the market. If nagkakaroon ng doji candlestick guys, ibig sabihin, humihina na yung volatility ng market. It means humihina na yung power. It means bumabagal na. So meaning, magde-decide muna yung mga investors, yung mga traders, yung mga bangko kung gusto na ba nilang i-change or palitan yung trend sa market. So basically, malalaman nyo or maiintindihan nyo once na tumagal-tagal pa kayo dito kasi yung mga yan is trading terms. So basically, doji candlestick can tells the price action. Meaning, kaya niya ring sabihin kung humihina na ba yung volatility ng market. Okay? So, ngayon, punta tayo sa chart para mas makita nyo and para mas klaro sa inyo. Bang! Hindi pa pala another one. Boom! Okay? Doji candlestick. Ano nangyari? Pababa yung market. Wee, 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 wee. Pababa. Okay? Nag-break. Retest. Nag-try ulit. Nag-retest ulit. Nagkaroon ng doji candlestick. Boom! Lumipad. Okay? Hanap ulit tayo ng isa pa. Another one. Doji candlestick na naman. Okay? Pababa yung market. We have ding, dang, pababa, pababa, nag-break, nag-consolidate, bumaba, okay? Boom! Doji candlestick, lumipad. Okay? So, hanap pa tayo ng pababa naman. Hanap pa tayo ng pababa naman, guys.
Okay, okay, hanap pa tayo, Ibang time frame. Try natin sa 5 minutes. Boom! Okay, so wala pa. Chill. Chill. Chill, 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 chill. Okay, so dito, another doji candlestick. Doji candlestick. Boom, bumagsak. Okay, hanap pa tayo. Consolidation, 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 consolidation. Candlestick, umakyat. Ay, na-example ko na kanina yan. Hanap pa tayo, hanap pa tayo. Another one right here, guys. Okay. So, uptrend tayo. May higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Consolidate. Boom! What can you see here? Ang nakita nyo? Doji candlestick. After nung doji candlestick, bumagsak. Okay? After ng doji candlestick na yan, bumagsak. Okay? So, isa pa. Doji candlestick. After ng doji candlestick na to, after ng doji candlestick na yan, umangat. Lumipad. Okay. Again, doji candlestick. Bumagsak. See, guys? This is the use of candlesticks. Okay? So, you need to understand and learn them. So, another doji candlestick. Umangat. Okay? So, now, ngayong gets nyo na, okay? Ngayong gets nyo na yung candlesticks. I'm hoping na gets nyo na yung candlesticks and nakuha nyo yung pinopoint ko and nalaman nyo yung importance ng candlesticks. So, if nakuha nyo na and naintindihan nyo yung diniscuss ko, okay? Gusto ko gawin nyo tong assignment na to. Task. This will be your task. Guys, YouTube lang to, okay? Hindi ko kayo nababantayan. Hindi ko kayo nakapanood. Hindi ko alam kung natututo ba talaga kayo. Now, in order for me na ma-make sure na natututo kayo sa mga videos na ginagawa ko, kasi kung hindi, wala rin kwenta yung mga ginawa kong videos. Pero kung oo, the only way to make sure na matututo kayo sa mga videos ko is to keep you guys accountable and responsible. Maging accountable and responsible kayo kahit walang nanonood sa inyo, kahit walang nagbabantay sa inyo, kahit pinapanood nyo lang sa YouTube to. So now, your assignment, okay, may assignment kayo. Kala nyo, school lang nagpapa-assignment. Siyempre, pati ako. Hindi ako magsasayang ng hininga, hindi ako magsasayang ng boses, hindi ako magsasayang ng oras para baliwalain lang yung oras nyo. Okay? Now, ito yung assignment nyo, guys. Nababasa nyo naman na. Find 5 to 10 doji candlesticks per time frame. Ang time frame, ito yan. Kada time frame, guys, nag-iiba yung mga market or yung market structure. So, maghanap kayo ng 5 to 10 doji candlesticks sa 4 hour, 1 hour, 15 minute, 5 minute, 3 minute, 1 minute. Maghanap kayo ng tig 5 to 10 doji candlesticks per time frame. And, okay, pinaka-importanting part ng assignment nyo, after nyong makita yung doji candlestick, tignan nyo kung anong mangyayari sa market. After nyo mahanap yung doji candlestick, tignan nyo kung anong mangyayari sa market. So, yun yung assignment nyo, okay? Understand? Yes, sir. Understand? Yes, sir. Okay? So, guys, yun lang sa video na to. Candlestick muna. Huwag kayong magmadali. Take natin to step by step. Okay? Na-take nyo na yung first step, which is magkaroon ng broker, matutunan paano gamitin yung MT5, matutunan kung paano gamitin yung TradingView, gumawa ng account. Okay?
So, mag-step up na kayo papunta sa technical ng trading. Okay? So, this is the technicals of trading. Madali lang to, guys. Pero 10% lang to ng trading. Technicals is just 10% of trading, guys. Malayo-layo pa kayo, pero at least may courage kayong magsimula. And I'm proud of you. I am proud of you na kaya nyo magsimula, kaya nyo mag-spend ng time para matutunan tong skill na to. Okay? So now, I want you to do your assignment and guys, kapag hindi nyo ginawa yung assignment nyo, hindi ako yung mawawalan or walang mawawala sa akin. Kayo yung mawawalan. Kapag hindi nyo ginawa yung assignment nyo, hindi nyo sinunod kung ano yung mga sinabi ko, hindi nyo ginawa kung ano yung mga sinasabi ko, hindi ako yung mawawalan. Kayo lang yung mawawalan. Bakit? Kasi nagsayang lang kayo ng oras. Okay? Hindi ko kayo nakikita, hindi ko kayo napapanood, hindi ko kayo nababantayan kung anong ginagawa nyo. But, the first step of changing your life is being accountable and responsible. Kahit walang nanonood sa inyo, kahit walang nagbabantay sa inyo, dapat gawin nyo kung ano yung kailangan nyong gawin. That's how you build discipline, that's how you build consistency. Gawin nyo kung ano yung mga kailangan nyong gawin, tapusin nyo kung ano yung mga kailangan nyong tapusin, may nagbabantay man o wala. Okay? So guys, see you on the next video. Okay? Gawin nyo yan Gawin nyo yung pinapagawa ko. Next video, pag-uusapan naman natin is market trends. Okay? So see you in the next video guys. Peace out.